بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tayo ay laging nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, na kung tutuusin ay napakarami. Hindi po natin kayang bilangin ang mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya marapat lamang sa atin na lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Nananalangin tayo na nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya na huling propeta sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga masipag na mag-aaral, alhamdulillah tayo nagpapasalamat kay Allah sapagkat binigyan tayo ng tawfiq, binigyan tayo ng lakas, gabay upang mairaos itong ating pag-aaral, na kung saan isa ito sa mga maituturing na napakalaking biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-aral sa mga pangunahing kaalaman na dapat matutunan ng isang Muslim. So alhamdulillah, sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang ating huling lecture dito sa ating pinag-aaralan na aklat na pinangalan ng Mala Yas'ul Muslima Jahlo, kung saan mga kaalaman sa Islam na hindi dapat ipagpawalang bahala na isang Muslim. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng oras, pagod, kaunting halaga na ating nagastos dito sa ating pag-aaral ay gantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makita natin ang kanyang gantimpala sa ating pagsusumikap sa kabilang buhay. Dalangin ko rin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating mga natutunan dito ay bigyan niya tayo ng gabay na maisabuhay natin dito sa nalalabing buhay natin dito sa daigdig. Mga kapatid, kahapon tinalakay natin yung mga natitirang paksa dun sa pagsasagawa ng Hajj, na kung saan ang huling tinalakay natin ay yung mga nakakasira sa Hajj, at yung mga makakasira sa Hajj. At ngayon, ito ang huling paksa na ating tatalakayin, na min sya'airil Islam, kabilang sa mga katuruan na mahalagang katuruan sa Islam. O pwede natin sabihin mga katuruan na nagpapakita ng simbolo ng Islam. So, ito ang ating huling tatalakayin ngayong araw. Bago natin ito talakayin, ako ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa inyo na mga kapatid, mga sister na nagsumikap na mairaos itong ating pag-aaral. Gaya ng una na ating nabanggit nung magsimula tayo, wala po tayong layunin dito sa ating pag-aaral maliban na lamang na taos-puso kay Allah subhanahu wa ta'ala
sa layunin na matutunan natin ang mga katuruan sa Islam, nang sa gayon ay maisabuhay natin ang Islam sa tamang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng nabanggit natin noong una, pagkatapos nito, titingnan natin yung mga answer natin, ipunin natin hanggat sa yung mga pasado. Inshallah, puro pasado sa tingin ko, sapagkat ang pamamaraan ng ating mga katanungan ay hindi naman ganong kahirap, dahil ang tanging layunin lang natin ay ma-review natin yung mga lecture natin. Hindi po natin layunin ay pahirapan ang ating mga sarili o may bumagsak, sapagkat itong pag-aaral ito ay inilalaan natin sa mga kapatid, mga sister na walang oras mag-aral sa Islamic Center. At alhamdulillah, tayo ay nandito pa sa panahon ng pandemya na kung saan hindi ganun kadali sa atin na makapunta sa mga lugar na itinuturo doon ng Islam. So, sa pamamagitan ng social media katulad nito, ay nagamit natin para mabigyan natin ng ating sarili ng pagkakataon na makapag-aral sa mga pangunahing kaalaman sa Islam. So, din matatanggap nyo yung mga certificate nyo na galing sa ating Islamic Center ng Rabig Saudi Arabia sa pamamahala ng Ministry of Islamic Affairs and Ministry of Human Resources and Development dito sa kaharian ng Saudi Arabia. So inshallah, itong certificate na maibibigay natin ay palatandaan laang ito na tayo ay kahit papaano nakapaglaan ng panahon sa pag-aaral. At pwede rin natin ito magamit sa mga bilang patunay na kahit papaano mayroon tayong pinagdaanan na medyo formal na pag-aaral sa ating relihiyon. So hindi po lahat ng mga tao ay ginagabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na magkaroon ng formal na pagtitiyaga sa pag-aral sa ating relihiyong Islam. So inshallah, nawa ay ang pinaka-importante dito yung gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating makakamit sa kabilang buhay, sapagkat alam natin na ang pagkakaroon ng kaalaman sa Islam ay isa sa mga mabisang paraan para maging malakas at matatag tayo sa ating pananampalataya, kung saan sinasabi ng mga ulama, man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Kung gaano kalalim ang ating pagkakakilala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng mga katuruan ng Islam, ganun din kalakas ang ating takot at pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag ang isang tao ay matakutin kay Allah at sumusunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, inshallah, pagka tayo ay lumipat na sa kabilang buhay, ay siya ay mapapabilang sa mga taong mapapalad at patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at papapasukin sa kanyang paraiso. Okay mga kapatid, magsimula na tayo dito sa huling klase natin. Yun na nga, ang tatalakayin natin ay min sya'airil Islam, kabilang sa mga kaalaman na magpapakita ng simbolo ng Islam, o di kaya mga kaalaman na importante rin na taglay ng isang Muslim upang maipakita niya ang kanyang pagiging tunay na mananampalataya. Isa rito, sabi niya, iqamatul usrati ala aqdin nikahi bi ahkamihi asy-syar'iyyah karridha wa wujudi waliyin wa syuhudin wa mahrin مع حسن العشرة بين الزوجين وأداء الحقوق بينهما وهو على التأبيد. So, una sa mga kaalaman o katuruan ng Islam na magpapakita ng pagiging matapat na Muslim
o nasa atin yung simbolo ng Islam ay ang pagtatayo ng isang marangal na pamilya o ang pag-aasawa sa tamang pamamaraan ng Islam na kung saan naroon yung ar-rida, nandoon yung pagmamahalan ng dalawa, nandoon yung kagustuhan ng dalawa na magsama sila. Hindi yung pinipilit ang lalaki o di kaya pinipilit ang babae. Nandoon yung pahintulot ng guardian o mga magulang ng babae. At mayroong tinatawag na mahar, yung duri, na ito yung kaunting halaga o anumang halaga na napagkasunduan ng magkabilang panig na magiging duri ng lalaki doon sa babae. Ibig sabihin ito ay gift, no? Bigay ng lalaki doon sa babae dahil nga sa sila ay mag-iisang dibdib, no? Ma'ahusnil ishrati bayna az-zawjayn, at magkaroon ng magandang pagsasama ang dalawang mag-asawa. Wa da'il huquqi bainahuma, at ang pagpapatupad sa mga karapatan ng bawat isa. So, yan ang isa sa mga katuruan ng Islam na magkaroon tayo ng legal na pamilya, asawa, na nandoon yung lahat ng mga alituntunin ng Islam ay tinutupad natin doon sa pag-aasawang yun. Katulad ng mayroong guardian, mayroong saksi, mayroong duri, may nagkagustuhan ng dalawa, hindi sila pinipilit, no? At sila ay nagsasama ng maayos at bawat isa ay kanyang tinutupad ang karapatan ng isa ayon sa katuruan ng Islam. So yan po ay isa sa dapat natin isabuhay bilang Muslim, na pagandahin natin ang ating pamilya. O yung mga binata, kapag nais niyo na magkapamilya, sikapin natin na magkapamilya tayo ayon sa tamang katuruan ng Islam. Pangalawa, kabilang dito sa sinasabi niya na katuruan ng Islam sa magandang pagbuo ng isang pamilya. Sabi niya, fa in ta'azzara dawamuhu jaza at-talaqu marratayn wa lahu ar-raj'atu fihima ma damat al-mar'atu fil 'iddah. Sabi rito, yun na nga, yung pagsasama ng dalawa ayon sa katuruan ng Islam ay dapat iniisip nila yung pangmatagalan ng pagsasama o habang buhay na pagsasama. Hindi nila iniisip yung baka magkaroon pa ng hiwalayan. So dapat sa Islam, hanggat maari ay walang hiwalayan ng mag-asawa. Kung kaya dapat nilang ipamuhay ang mga katuruan ng Islam upang magkaroon sila ng magandang samahan. Subalit, sabi niya, kung sakasakali na hindi maiwasan na hindi magkasundo ang dalawa, sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw pagkaraan na maikasal lang dalawa. So maaring mayroong mga problema na hindi mabigyan ng lunas at ito ay hahantong sa hiwalayan, no? So kaya nga sabi niya, kapag talagang hindi na nag-work, no? Hindi na talagang umubra yung pagsasama at wala nang solusyon maliban na lamang na maghiwalay sila, so pinapayagan naman sa Islam ang paghihiwalayan. Pinapayagan sa Islam ang maghiwalay ang mag-asawa kung talagang yun laang ang nakikitang solusyon na magbibigay sa kanila ng katahimikan, no? Pero sabi nga natin, hanggat maaari ay walang hiwalayan. Pero kung sakali na talagang yun laang ang magbibigay daan sa bawat isa para makamit na yung katahimikan, ay pinapayagan naman ng Islam na ito naman ay salungat sa pananaw ng mga ibang relihiyon na hindi nila tinatanggap ang paghihiwalay. Sa Islam, tinatanggap po ang paghihiwalay ng mag-asawa kapag ito ay kinakailangan at
tanging nakikitang solusyon upang magkaroon ng katahimikan ang magkabilang panig. Subalit sabi niya, walahu raj'atu fihi ma damatil mar'atu fil iddah. Sabi niya, kapag naghiwalay ang dalawa, kapag naghiwalay ang dalawa, so mayroon pa ring pagkakataon na sila ay mabuo, Maari pa rin silang magbalikan. Saan? Habang ang dalawa ay nasa panahon ng iddah. Okay. Habang ang dalawa ay nasa panahon ng iddah. Anong iddah? Halimbawa, ikaw at nang yung may bahay ay naghiwalay kayo dahil nga sa yun ang nakikitang solusyon. Okay? So, ang babae ay mananatili na sa loob ng 3 buwan. Yung tinasabi sa Arabic na thalathata quru, 3 bisis dadatnan yung babae. Habang hindi pa dinadatnan ng 3 bisis ang babae, sa mga panahon na yon ay malaya kayong magbalikan kahit kayo lang dalawa. Kung halimbawa, naghiwalay kayo, after 1 month, naalala ng bawat isa na hindi makabubuti yung tuluyang maghiwalay, o di kaya mayroong mga humupa yung tensyon, Kung mayroong mga sama ng loob, mga galit ay medyo naglahuna at naisipan ng bawat isa na buuin na lang yung pamilya, doon sa loob ng 3 buwan o 3 hindi pa dinadatnan ang babae o 3 buwan ay pwede sila magbalikan kahit sila lang dalawa. Pwede sila magbalikan. Subalit, Faidang qadatil iddatu juddidal aqd. So tandaan po natin yan. Sabi niya, kapag natapos na ang panahon ng iddah, ibig sabihin 3 bisis nang dinatnan ang babae, at hindi mo pa rin binabalikan o hindi pa kayo nagbabalikan hanggat sa matapos yung 3 months, o kaya 3 bisis na dinatnan yung babae, sabi rito, maaari lamang kayo magbalikan, ngunit magkakaroon ng panibagong kasal. Magkakaroon ng panibagong kasal. So, hindi po pwede na mag-usap lang kayo at magbabalikan kayo. Hindi. Panibagong kasal na. Kapag natapos ang iddah, kapag natapos ang limitasyon na sinasabi nga natin, thalathata quru, 3 bisis dadatnan ng babae. So kapag hindi mo pa rin binalikan ang babae at dinatnan ng 3 bisis, kapatid, kung nais mong balikan siya, kailangan makasal kayong muli. So yan po ay depende sa pag-uusapan, depende sa mapagkasunduan. Subalit, may karapatan ang babae na kung anong nangyari nung unang pakasalan mo siya, wala po tayong magagawa. Pwede niya hilingin yung mga hiniling niya sa unang kasal niya, kasal natin. So para tayong bagong mag-aasawa. So kung halimbawa naman ay ang babae ay medyo pagagaanin niya yung sitwasyon, wala naman pong problema. Pinapayagan naman sa Islam. Basta magkaroon lang ng panibagong kasalan, so at least kahit na hindi matulad sa unang kasalan. So pinapayagan naman yung sa Islam. Sabi rin dito, fa in talaqa thalitha lam tahilla lahu hatta tatazawwaja ghayrahu ziwajan sahihan duna ittifaqin bainahuma. So kailangan tandaan po natin yan. Sabi niya, kapag umabot na sa 3 bisis silang naghiwalay, 3 bisis sila naghiwalay, so sabi niya, hindi na sila maaaring magbalikan pa. Kapag 3 bisis mo hiniwalayan ng iyong asawa, hindi kayo maaaring magbalikan pa. Hanggat hindi siya nakapag-asawa ng ibang lalaki na hindi walang namamagitan na kasunduan. Ibig sabihin, dapat, kaya mag-ingat tayong mga lalaki, hindi yung basta-basta nating hinihiwalay ng mga asawa natin. Dahil kapag hiniwalayin mo ang asawa mo ng 3 bisis,
Hindi mo na siya maaaring balikan pa. Hindi mo siya maaaring balikan pa hanggat hindi siya nakakasal sa ibang lalaki na talagang tunay na mag-asawa ng ibang lalaki. Hindi yung halimbawa, panakip butas. Yun yata ang tamang doon, terminolohiya doon. Hindi po pwede yung panakip butas. Ibig sabihin, kakausap ka ng ibang lalaki at sabihin mo, pakasalan mo si Mrs. para lang mawala yung bawal na hindi ko siya maaring balikan dahil 3 beses ko na hiniwalayan. No? Din, pagkatapos ka makasal, layasan mo rin. Kasi lang yun, kumbaga, para lang, so hindi po pwede yun. Yun ang tinatawag doon na dunat tifaqin bainahuma. Hindi po pwede yun. Dapat talaga, kapag 3 beses mo hiniwalayan ang iyong asawa, ay hindi mo siya maaaring balikan pa hanggat hindi siya nakakasal sa ibang lalaki na tunay na pag-aasawa. So kaya mag-ingat po tayo mga brother. Hindi yung agad-agad natin hinihiwalay ng mga asawa natin dahil kapag umabot ito ng 3 beses, haram. Hindi po natin po pwede balikan pa hanggat hindi nagkaroon ng ibang lalaki na pinakasalan niya na talagang nagsama sila ng tunay. So, inshallah, naintindihan natin yun, no? Hindi yung sinasabi natin na panakip butas, ha? Hindi po pwede yun. Katulad na sinabi natin, kakausap ka ng lalaki, sabihin mo, pakasalan mo si Mrs., at least papakasalan mo lang, ako na naman ang magpapakasal sa kanya. Hindi po pwede yun. Bakit may batas ang Islam na ganyan? Dahil para maiwasan natin ang paglalaro sa hiwalayan ng mag-asawa. Hindi maaaring paglaruan natin ang mga babae na hihiwalayan natin, tapos babalikan natin, hihiwalayan natin, tapos babalikan. Hindi po pwede yan sa Islam. Kaya nagbibigay ang Islam, pag 3 beses natin hiniwalayan ang asawa natin, hindi na maaaring magbalikan pa hanggat hindi siya nagkaroon ng ibang lalaki. So, malinaw po yan. Pangalawa, sa mga katuruan ng Islam na magpapakita ng simbolo ng pagkamuslim natin at tahalli bimakarimil akhlaq, ang pagtataglay ng mga mararangal na kaugalian. Yung pagtataglay natin ng mga mararangal ng kaugalian katulad ng as-sidq, pagiging matapat, wal amana, mapagkatiwalaan, wal adl, makatarungan, was sabar, matiisin, wal hilm, mapagtimpi, wat tawadu, magpakumbaba, no, mapakumbaba, wal karam, mabait, no, ibig sabihin mabait siyang kausap at siya ay laging welcome sa kanya ang mga tao. Was syaja'ah, matapang, ibig sabihin matapang siya sa katotohanan, hindi siya duwag. Matapang siya sa katotohanan, lalong-lalo na kapag Islam ang nasasaktan, no? Wal haya, mahiyain. Mahiyain sa mga dapat ikahiya, no? Lalo na yung pagkakasala. Wal iffa, ang mga kababaihan na inaalagaan nila ang kanilang sarili na hindi sila nalalaglag sa hindi maganda, no? Yung ibig sabihin yung pwede rin natin sabihin na hindi yung lahat ng problema natin ay ibinubunyag natin. So dapat ang isang Muslim hanggat maaari, kung mayroon siyang mga problema at kaya niyang bigyan ng solusyon, hindi na kailangan isang muni pa sa iba. So yun ang dapat. Wal wafa, ang pagtupad sa mga pangako, war rahma, ang pagiging maawain, no? War rifq, yung magiging mahinahon, no? Pag tayo ay nagpapaliwanag, pag tayo ay mangangaral, so maging mahinahon tayo, hindi yung nasasaktan yung mga tao na pinararatingan natin ng katuruan ng Islam, no? Lalong-lalo na yung mga walang alam, hindi naman lahat ng nagkakamali ay alam nila na nagkakamali sila. May mga nagkakamali na talagang hindi nila sinasadya, hindi nila alam na yung palang ginagawa nila ay mali. So dapat kinakausap natin sila ng mahinahon, no? Wassamaha, mapagbigay tayo,
Yan ang mga kaugalian, mararangal na pag-uugali. Okay. So sabi niya, dapat ang isang Muslim ay taglay niya ang mga mararangal na pag-uugali na gaya ng ating mga nabanggit. Pangatlo, sabi niya, tahqiqul ihsani fi kulli shay, yung pagiging mabait, pagiging maayos sa lahat ng bagay. So dapat ang isang Muslim ay laging mabait, laging maayos sa lahat ng bagay, no? Makikipag-usap sa mga tao, mabait, nakausap, talagang sinisikap niya na maipaliwanag sa mga tao ang kanilang mga pagkakamali sa pinakamahusay na pamamaraan. Pinagbubuti niya yung kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao, sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, mga kapitbahay. Ganun dapat ang Muslim. Wa hubbul khairi linnas, lagi niyang hinahangad ang kabutihan para sa mga tao. Lagi niyang hinahangad sa mga tao na maging mabuti sila dito sa daigdig. Hindi yung ang pinapangarap niya sa mga tao ay maligaw sila, ang pinapangarap niya sa mga tao ay maghirap sila. So dapat ang isang Muslim lagi niyang iniisip o laging nagsusumikap sa ikabubuti ng kanyang kapwa-tao. Kahit na mga hindi Muslim, na hindi naman masama ang kanilang pakikitungo sa mga Muslim, dapat pakitaan natin sila ng pinakamahusay na pag-uugali. Sapagkat ang pinakamahusay na pag-uugali ay nagpapakita ng larawan ng Islam, no? Ang mga hindi Muslim kapag nakita ang kanila ng mahusay na pag-uugali, so hindi man nila tanggapin ang Islam, pero pinupuri nila ang Islam. Pinupuro nila ang Islam dahil sa iyo. Sasabihin nila, maganda naman ang Islam kasi yung nakilala kong Muslim, mabait nga eh. Mabait siyang kapitbahay, mabait siyang kasama sa trabaho, mabait siyang kausap. So, naipaparating natin ang kagandahan ng Islam sa pamamagitan ng mahusay na pag-uugali. Wa tayyibul kalam, dapat maganda rin tayo sa pananalita, no? Maganda yung pananalita natin, hindi tayo bastos, hindi tayo yung palamura. So dapat ganun ang Muslim. Wa ifsha'us salam, lagi nating ikinakalat ang salam, yung kapayapaan, no? Dapat ganun tayo mga Muslim. Ang ikinakalat natin yung kapayapaan sa mga tao. Kaya nga tinuturuan tayo ng lagi nating sinasabi yung assalamu alaikum sa mga kapatid natin, ano? Sumainyo nawa ang kapayapaan. So yung pagsasabi natin ng sumainyo nawa ang kapayapaan ay hindi lang sa bibig. So dapat lahat ng magbibigay ng kapayapaan sa mga tao ay yun ang ating pinagsisikapan. Yun ang ibig sabihin na nagsasabi tayo assalamu alaikum, sumainyo nawa ang kapayapaan. Kasi kung halimbawa nagsasabi ka naman ng assalamu alaikum pero ang ginagawa mo ay magpapahamak sa mga tao, anong saysay ng salam na pagbabatian na binibigay natin sa mga tao? So dapat pag sinabi natin assalamu alaikum, kaakibat nito ang mga magagandang kilos na magdudulot ng kapayapaan sa mga tao. Wa ta'awun 'alal bir, yung pakikipagtulungan sa mga magagandang bagay. Dapat ang isang Muslim ay matulungin lalong-lalo na sa mga magagandang bagay. Wa taharri al-kasbil halal, dapat din sabihin niya sa isang Muslim ay kanyang pinagsisikapang palagi na ang kanyang kinikita ay galing sa halal. No, yung kanyang kabuhayan ay galing sa halal. Dapat ganun ang Muslim. Wal inshigalu bima yanfa'u fid dunya wal akhirah. Dapat din sabihin niya, ang Muslim ay doon palaging busy sa mga gawain na makabubuti sa kanya dito sa kanyang pamumuhay sa daigdig at sa kabilang buhay. Yun ang Muslim. Kung makikita mo siya, busy, pero saan siya busy? Mga gawaing ikabubuti niya sa mundo, no? Hindi yung mga gawain na walang katuturan, hindi yung sinasayang ang oras sa pagkikipagkwentuhan na walang katuturan. Ang Muslim ay masipag, ginagamit niya yung kanyang oras para mabigyan niya ng magandang kinabukasan ng kanyang sarili, ang kanyang pamilya, habang nabubuhay sila rito sa daigdig sa paraan na kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kanya rin ginagamit ang kanyang oras
para makapag-ipon ng mga mabubuting gawain at pagsamba para naman sa kabilang buhay. Yun ang mga simbolo ng Muslim. Pang-apat, talabul ilmi wa ta'limuh. Yung pagiging masipag sa pag-aaral sa Islam. Dapat sa isang Muslim masipag tayo sa pag-aaral ng Islam, no? Sapagkat ang pagkakaroon ng kaalaman, karunungan sa Islam ay diyan natin magagampanan ang tunay nating pagka-Muslim. Sapagkat anong isa sa buhay natin na Islam kung wala tayong kaalam-alam sa Islam? Paano natin magagampanan ang mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung wala naman tayong alam sa mga kautusan ni Allah? Paano natin maiiwasan ang mga ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi natin inaalam kung ano nga ba ang mga bawal na ipinagbabawal sa atin ng ating tagapaglikha? So napakahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman. Al-amru bil ma'ruf, dapat tayo rin ay masipag sa pagtataguyod ng mga mabubuti, paghihikayat sa mga mabubuting gawain, no? Dapat ganun tayong mga Muslim. Tayo ay masipag sa pag-uutos ng mga mabubuting gawain, no? Hindi lang ang mga ustad, hindi lang ang mga ulama ang may karapatang magkalat ng mga mabubuting katuruan. Kahit ikaw ay normal na mamamayang Muslim, may karapatan ka na mag-utos ng mabuti, magpabawal ng masama. So, pag may nakita kang mabuti, tumulong ka at ituro mo sa mga tao, ito ang mga mabubuting gawain, itaguyod natin ang sala, tangkilikin natin ang mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, may karapatan tayo na magda'wa, no? Wan nahyu anil munkar, gayon din may karapatan din tayo na magpabawal ng mga masasama. Pag may nakita tayong masama, tingnan natin yung sitwasyon. Kung kaya natin pigilan sa pamamagitan ng kamay, katulad halimbawa na ang mga gumagawa ng masama ay malapit nating kamag-anak, no? Kapatid natin, anak natin, asawa natin, kaya natin gamitin yung lakas natin, pigilan natin sila. Pero kung halimbawa, ibang tao, kung hahawakan natin, pipigilan natin sa pamamagitan ng kamay, ay baka magkagulo, baka magkaroon ng problema. So, pagsabihan natin sa paraan ng mahusay, no? Kapatid, hindi po maganda yan. Bawal po yan sa Islam, no? At kung mapipinsala din tayo sa pamamagitan ng pagbibigay babala, sa pamamagitan ng salita, so, isa puso natin na yung nakita natin ay masama at ipanalangin natin na yung taong gumagawa ng masamang iyon ay ilayo siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga masasama. Okay. Ilayo siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dun sa masama na kanyang ginagawa. So ganun dapat tayo. Wad-da'watu ila Allah bil hikmah, magpalaganap tayo sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, iparating natin ang mga katuruan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bil hikmah, sa pamamagitan ng kaalaman. Pamamagitan ng kaalaman. Hindi yung tsamba-tsamba lang tayong nagpapaliwanag sa Islam, na pati yung hindi wajib, nagiging wajib. Pati yung hindi sinabi ni Allah, sinasabi natin sinabi ni Allah. Pati yung hindi sinabi ng propeta, sinasabi natin sinabi ng propeta. Dapat sigurado tayo, kapag tayo ay mangangaral, magpapalaganap ng Islam, ay sigurado tayong may batayan, alam natin kung saan natin narinig, no? O saan natin nabasa. So dapat ganun. At may kalakip na magandang pakikipag-usap, no? Yung hikmah. Halimbawa, ang sa larangan ng da'wa, dapat bago mo iparating yung da'wa, kilatisin muna sinong kausap mo, no? Ito bang kausap ko profesional? Ito bang kausap ko ay walang pinag-aralan? Ito bang kausap ko ay magalitin? Ito bang kausap ko ay malumanay? Ito bang kausap ko ay... So, dapat kilatisin mo muna yung tao na pararatingan mo ng da'wa, dahil doon mo ibabase yung papaano mo ipaparating sa kanya ang da'wa, no? So iba po ang kausap natin ang matanda, iba pong kausap yung bata,
ibang kausap yung kaedad natin, ibang kausap yung profesional, ibang kausap natin yung mga hindi matinong kausap. So dapat alam natin yan pagka ipaparating natin ng Islam, wal mau'izatil hasana, at ipaparating natin ng Islam sa pinakamahusay na pamamaraan. Pinakamahusay na pamamaraan na lalong-lalo na sa mga kaalaman sa Islam, no? Dapat yung information na ibibigay natin sa mga tao ay malinaw na malinaw. Hindi yung nagmamadali tayo sa pagpapaliwanag na hindi naman maintindihan ng mga tao. Dapat malinaw na malinaw yung ating pagpapaliwanag na kung saan tagos sa puso ng mga tao, maunawaan nila yung ating pinapaliwanag patungkol sa ating relihiyong Islam. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Nagpapasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat binigyan tayo ng gabay na mairaos natin ang itong pag-aaral natin na nabuo natin sa pamamagitan ng 29 episode, no? 29 episode. Alhamdulillah, may mga brothers tayo na hindi napagod sa pag-aaral at inshallah bukod sa gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay makakamit natin ang kaalaman na tunay na nagmumula sa katuruan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito po natin tinatapos ang ating pag-aaral. Dalangin ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na gantimpalaan niya kayo lahat sa inyong pagsusumikap. At itong mga narinig natin dito, no? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Isa sa mga katangian ng mga taong mapupunta sa matuwid na landas ay yung mga tao na pinakikinggan nila yung mga salita at kanilang kinukuha yung mga magaganda doon. So, ibig sabihin, dapat yung mga narinig natin dito, isabuhay natin at iparating din natin sa mga taong nakapalibot sa atin, no? Sapagkat nag-aral tayo hindi lang para sa sarili natin kundi para rin may bahagi natin sa ating mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. Okay mga kapatid, hanggang dito lamang ang ating pag-aral. Inshallah, kung mayroon tayong maisip na maganda naman na idagdag natin sa pag-aaral natin sa mga susunod na buwan, so inshallah malalaman natin yan. At least andyan kayo na hindi nagsasawa na maglikom ng kaalaman. Inshallah, batiin natin ang mga nandito ng mga brother. Si Ustad Salman ng Bisa. Alhamdulillah, jazakallahu khairan wa baraka fik ya Sheikhana wa iyyak ya Sheikhana. Mashallah, nandito yung mga brothers natin. Saan? Nagsimula tayo sa ano? Mangumusta tayo kasi huling ano natin ito. Si Sister Magfira Dolores, mashallah sister. Ano din ito, masipag din ito. Si Brother Nurwali Hakim. Sister Nurwali Hakim. Mashallah, tabarakallah. Sino pa? Si Sister Amira Marfil Singuan. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Pa sa mga brother natin. Nandito sila. Si Khairia Lianto Bani. Masya Allah. Si brother ito si Brother Javier Rojas, no? Si Brother Ahmad Ambur. Inshallah, mga brother na hindi talagang naglaan sila ng panahon sa pag-aral natin. Si Sister Amina. Jazakumullah khair sister. Si Jadida Olsyap. Masya Allah. Jazakumullah khair. Si Brother Hanif Jamaluddin. Masyaallah. Si Nurmala Umbawa, Sister Nurmala Umbawa, jazakumullah khair. Yung pinsan ko si Muhammad Muin, Muhammad Muin.
Inshallah na nasa Maynila siya, nanonood siya. Inshallah nawa ang gantimpalan subhanahu wa ta'ala ay ipagkaloob na sa inyo si Brother Roel Di Socio. Si Brother, mashallah, galing sa Davao City. Si Rin. Mashallah, tabarakallah. Okay, mashallah. Alam natin na itong pag-aral natin, yung mga ibang mga brother, mga sister, hindi po nila kayang sumabay pagka tayo ay nag-aaral dahil yung iba may trabaho, yung iba wala pang signal, siguro sa mga lugar nila sa gabi lang sila nakakasignal. So kaya hinahayaan natin na i-save yung ating mga video sa wall natin para mabalikan nila at mapanood nila. So hanggang sa muli mga kapatid, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nawa ang kalinga ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mamalagi sa atin lahat. Tipunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso gaya ng pagtipon niya sa atin sa programang ito. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.